Good afternoon po, Sir Jopet. Ang bahay po namin ngayon ay rights. Pero sabi po ng kapitan ay may way na para mapasa amin ang lupa at makakuha ng titulo. Nagpaunang bayad na kami ng 1,000 at sa susunod na buwan ay 500 pesos para sa tax. Itatanong ko lang po sana, dapat po bang pare-parehas ang bayad sa tax kung magkakaiba naman ang sukat namin sa bahay? Pero po, wala pa kasing papel na ganitong sukat ang aming bahay. 48 members po kasi kami dito. Ang nakabanggit po kasi ng kapitan ay nakausap na po niya yung may-ari ng lupa mismo, kaya magbabayad na raw po kami ng tax 500 sa loob ng 3 taon na nasa 18,000 po siya. Okay lang din po ba yun na magbayad na kami ng tax kahit wala pa yung sukat ng bahay? Sabi po kasi ng kapitan ay hinihintay pa raw po ang sukat sa engineer. Sana po ay masagot nyo ang aking katanungan. Maraming salamat po. Michelle, ang rights na binabayaran mo kung hindi galing sa may-ari ng lupa ay hindi legal. Kung hindi ang may-ari ng lupa na nakasaad sa titulo ang kausap mo o kaya ay tunay na representative niya, hindi legal ang inyong transaksyon at ang pera na ibinabayad mo ay maaring lumaho na parang bula. Ang mga paunang bayad mo na 1,000 at 500 sa mga susunod na buwan ay kailangang suportado ng dokumento. Kung ito ay sa tax o sa real property tax, may resibo ito at nakapangalan sa mga nagbabayad. May pahintulot ba ng may-ari? May kasulatan ba ito? Kung wala, wala ring patutunguhan ang iyong ibabayad. Marahil, tumutulong si kapitan sa pag-aayos ng bilihan sa pagitan ng may-ari at ng nakatira sa lugar. Pero ito rin ay dapat may kasulatan na pinahihintulutan ang kapitan na ma-represent ang may-ari. Kaya, Michelle, hingin po ninyo ito kay kapitan. Tama ka din, Michelle, na may basehan dapat ang iyong ibabayad. At kadalasan, ito ay nakabatay sa sukat ng lupa na iyong kinatitirikan na maaari din namang madagdagan kung may kontribusyon ang bawat miyembro sa common spaces o sa kalsada o ali ng subdivision. Pero, kailangan mapresenta sa inyong 48 members ang plano ng pag-subdivide ng lupa. Magre-reblocking ba ito? O as is where is ba ito? Meron na bang napagkasundo ang kabuang presyo sa may-ari? Ilang taon ba ninyo itong babayaran? Sino ba ang gagastos sa pagsusukat? Magkano ba ang kabuang buwis na paghahatian ninyo? Ito ay mga katanungang dapat munang masagot at dapat nakadokumento at nakasulat bago ka magbayad. Lupa po yan, kaya dapat may dokumento bago ito malipat ng pag-aari upang tunay na mapasa inyo ang lupa. Sana nakapagbigay linaw kami sa inyong problema, Michelle.